Naghain ng protesta ang Beijing sa Tokyo matapos bumisita ang isang grupo ng mga Japanese lawmaker sa isang pinagtatalo ng island chain sa East China Sea noong nakarang araw at sinabi ng Chinese Embassy ng aksyon na ito ay isa umunong provokasyon. Ang 5 miyembrong delegasyon na pinamunuan ni dating Defense Minister Tomomi Inada ay nakiisa sa mga local government officials sa pagsasagawa ng maritime inspection sa paligid ng Senkaku Island sa East China Sea na kung saan ay kilala sa China bilang Jiaoyu Islands. Sinabi ng Chinese Embassy na bilang tugon sa ginawang paglabag at provokatibong aksyon ng mga Japanese lawmaker, ang China ay naghain ng diplomatikong protesta. Iginiti ng embahada na pagmamay-ari nila ang mga pinag-aagawang isla. Ang Chinese government ay naging mas asertibo tungkol sa pag-angkin nito sa mga nasabing isla sa mga nakalipas na taon at sa katunayan, nireport ng Japanese government ang presensya ng mga Chinese Coast Guard vessel, isang naval ship at isang nuclear-powered submarine noong nakaraang linggo. Sinabi ni dating Defense Minister Inada na mahirap isipin ng Chinese Coast Guard ay pilit na pumapasok sa loob ng kanilang territorial waters na para bang pagmamay-ari talaga ng komunistang bansa ang nasabing karagatan. Ang ginawang inspeksyon na inayos umano ng Southern Japanese City ng Ishigaki sa Okinawa Region ay naiulat na mga mambabatas ay gumamit umano ng drone upang suriin ang isa sa mga isla ayon sa isang media report. Iniulat ito matapos hinarang umano ng Japan Coast Guard ang isang warship ng People's Liberation Army Navy malapit sa isla ng Taiwan noong nakarang araw at ayon sa report na patungo umano ang Chinese vessel sa South China Sea. Sinabi ng Japan Coast Guard na namataan nila ang presensya ng Chinese warship malapit sa pinag-aagawang Senkaku Islands kaya agad nila itong nilapitan at pinagbawalan na magpatrolya sa karagatan ng Japan. Ayon sa Defense Ministry ng Japan, mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang gobyerno ang pagsasagawa ng anumang naval operation ng ibang mga bansa sa loob ng kanilang exclusive economic zone nang walang pahintulot. Sinabi rin nito na nagpadala na sila ng karagdagang barko sa paligid ng Senkaku Islands dahil sa presensya ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard at binigyang din ng Japanese government na hindi sila papayag na manatili ang mga Chinese vessel sa loob ng kanilang teritoryo. Samantala, itinanggi ng Department of National Defense ang pagkakaroon ng anumang kasunduan sa Chinese government na kung saan nakompromiso ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Higit pa rito, binigyang diin sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ng kanilang departamento ay wala umanong contact sa Chinese government magmula pa noong nakaraang taon. Sinabi sa kanyang pahayag ng lahat ng ito ay bahagi ng pagsisikap ng propaganda ng China para ilayo ang atensyon ng sambayanang Pilipino sa tunay na issue at sanhi ng tensyon sa West Philippine Sea na kung saan ay ang pagtanggi at pagmamatigas ng komunistang bansa na sundin ang UNCLOS. Ang National Security Council ay sumang-ayon din sa mga pananaw ng DND at sinabi ng isinusulong na isang bagong model ng China ay mga propaganda na nagtatangkang i-frame ang Pilipinas bilang isang bansa na nag-uudyok ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na tulad ng malinaw na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang anumang kasunduan patungkol sa Ayungin Shoal at patuloy nilang gagawin ang lahat ng aktibidad sa loob ng mga patakaran ng international na batas.
Binigyang diin niya ng anumang kasunduan na walang otorisasyon mula sa Pangulo ay walang epekto at ang bansa ay hindi kailanman sasang-ayon sa isang kasunduan na kikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng teritoryo ng China. Iniulat ito matapos hinarang ng US Navy ang isang amphibious assault ship ng China na pilit umanong pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Japan sa East China Sea noong nakaraang araw. Sinabi sa report na habang nagpapatrolya ang isang US Navy destroyer patungo sa Okinawa, nakasalubong umano nito ang isang amphibious assault ship ng China na papasok umano sa EEZ ng Japan. Agad umanong kinumpronta ng US Navy at sinundan ang barko ng People's Liberation Army upang mapigilan itong makapasok sa karagatan ng Japan at makalipas ang ilang minuto, voluntaryo itong umalis palayo sa lugar. Sinabi naman ng US Navy na hindi nila papayagan ang anumang iligal na aksyon ng People's Liberation Army Navy sa East China Sea o sa South China Sea at nangako na handa ang kanilang hukbo na hamunin ang mga ginagawang iligal na panghihimasok ng ibang bansa.